Hi guys! For today's video, samahan niyo naman ako mag-impake ng mga susuotin namin para sa family outing ng family ng asawa ko. Bale 2 nights and 1 day nga kami doon. Gabi ang arrive namin ng mga 9 p.m. dahil may mga work pa nga ang iba. Bale April 20 at 21 nga pala ang outing namin. Actually guys, napagpilian ko na nga itong mga ito at naipasok ko na talaga sa bag. As in, maayos na. Pero naisip ko, i-vlog ko na lang at gusto ko ipakita sa inyo ang mga laman ng bag namin at mga susuotin namin. Pang picture-picture. Hindi na talaga mawawala sa atin ang mag-aura-aura talaga sa dagat, no? At sobrang excited na talaga kami. Dumating nga ang kapatid ng asawa ko dyan at siya yung kausap ko. Konting chika para sa mga gagamitin at humiram din nga pala siya ng isa pang jug para sa babaunin naming mga tubig. Dahil madami nga kaming bata na mga kasama, bale 40 packs nga kami at isang truck ang gagamitin namin. Kami ng asawa ko ay may motor naman, kaya magmumotor na lang kami at yung iba din magmumotor para less crowded na lang din sa truck. Nag-arkila nga lang sila ng truck dyan para may magamit kami papunta ng Batangas. By the way guys, ang dagat na pag-siswimmingan namin ay sa Nasugbu, Batangas, Panutsutan Beach. So nag-arkila nga lang sila kasi wala nga kaming truck na magagamit. So truck lang yung inarkila pero yung driver is yung asawa ng kapatid ng asawa ko. So, bali bayaw niyang asawa ko yun. Para ang babayaran na lang is yung truck na lang. Yung mga time na yan ay bago nga pala ako mag-empake, galing nga pala kami ng asawa ko sa Unitap para bumili ng mga pwedeng maisuot dahil wala talaga kami maayos na mga damit kundi paulit-ulit na lang. At bumili nga din pala ako ng swimsuit ng anak namin para mag-picture taking at sa amin ay couple shirt na lang. Yung tops naman is bahala na kami kung anong meron kasi meron naman kaming mga long sleeve na tops. Dahil kinulang na talaga kami sa oras, minadali lang talaga namin yan dahil anong oras na nga rin at wala kaming time noon dahil nagkasakit kami ng 3 araw bago ang date ng swimming namin at dinadasal namin na sana gumaling talaga kami bago yung swimming dahil nakamotor lang kami. Mahirap naman na masama pa yung pakiramdam mo kasi nakamotor kayo. Tapos, hindi pwedeng hindi kami kasama dahil family outing yon at kasama din yung dalawa kong kapatid na gustong gusto rin mag-swimming or makapagdagat kaya lahat ng pwedeng inumin namin gamot ay ininom na namin at magpahinga na lang. Pagdating nga namin dito sa kabila ay naabutan na nga namin silang nagre-ready at nagsasampa ng mga gamit sa truck. At nandito na nga pala yung iba, yung mga bata. At nandito na rin yung dalawa kong kapatid. Bali, hindi pa kami kompleto niyan kasi may inaantay pa kaming iba na sasama. So far, ito pa lang kami. At ang oras niyan ngayon ay alas 5 na. So, ayan, gabi na kami nakaalis. Siguro ang oras nito ay mga magsi-7 na kasi dyan lang kami na kompleto. Halos 2 hours din kaming preparation para sa mga ibang gamit na dadalhin namin at waiting din kami sa iba pang mga kasama namin. Na guys, palis na kami. At ito nga pala yung kasama namin na magmamotor. Bale, 2 motor lang at 4 lang kami dyan. So, ito ay nakalabas na ata kami nito ng Dasma. At medyo nauna na nga sila. Dahil inaantay namin yung kasama naming nakamotor. At nauna na nga kami sa iba naming mga kasamahan dahil magpapagas muna kami. At ang papagas namin ay full tank para hindi na kami maubusan agad. At ano na yan, balikan na yung full tank na yan. Dito nga pala kami lagi nagpapagas kapag umaalis kami papuntang south. Sa Gentry ata to or 13, nakalimutan ko na kung saan. Kasi dito, mababa talaga yung gas dito. Umaabot lang siya ng 50 to 60 lang ang gas dito. Kasi dito sa amin, sa may Dasma, sobrang tataas na ng mga gas dito. Umaabot na ng 70 to 80 yung gas. Kaya dito talaga kami nagpapapul tank. Habang inaantay namin yung mga kasamahan namin. Eto na nga, nasa unahan namin yung kasamahan namin. At nandito na kami sa may Ternate. Nakapasok na kami. So, malapit na kami sa Kibyang at nauna na yung mga kasamahan namin na nakatruck doon sa Kibyang. So, hintay na lang nila kami doon.
Balak talaga namin na magpicture muna kami sa Kibyang Tunnel, kaso naisip namin na wag na lang kasi anong oras na rin at gabi na. Gabi yung biyahe namin. Buti sana kung madaling araw yung biyahe namin ay okay lang, makakapagpa-picture pa kami doon. Pero dahil gabi ang arrive namin, nahabol din namin yung time ng in namin dahil ang oras na yan ay alas 9 na. Alas 9 yung in namin. So, medyo late na kami doon. So, nag-aantay na pag yung tour guide namin doon, nag-iintay na, kaya nagmamadali na rin kami niyan. Pagdating namin doon sa pinag-iintayan ng kasamahan namin na nakatrack ay ito na nga at paalis na kami ulit. So gusto kasi namin or gusto nila kasi na sama-sama kami na makarating doon. So nag-iintayan talaga kami kapag may mga nahuhuli or may nauuna. Paalis na kami ulit nito at ilang minuto na lang ay makakarating na kami sa Kibyang. Dahil napagod na kami magmotor ay nakipagpalitan muna kami sa mga marunong magmotor at ayan sila, sumakay sila sa taas ng truck at ako naman ay nasa loob lang. So yung dalawang motor na inanuhan namin, na pinagpalitan namin ay nakakaalam kung saan yung pagsiswimmingan namin ng panutsutan para sila naman yung mag-guide sa amin papunta doon mismo sa resort kasi niliguan na nila doon. Alam ni Lolo. Dito tayo. So, Gar, 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 seryoso ka dyan, Gar, ah. Gar, basta Gar. huli ka, Gar. Gar, dagat na Gar. Diretso. Ah, epic yan, epic. Di pa pala, practice lang yan, practice. Tuloy na Gar. Ano, Gar? Darating din. Kala ko, buot na umaga. Asya? Ano yan? Takot ng daanan yan. Baba mo lang. Hindi may papasume, ano yan dyan, malaki. Gar, saktuan lang, Gar. Gar, may Gar. Habang pinapanood ko nga ang video na ito ay mula sa taas ng truck, ay parang nakakalula nga talaga dahil sobrang tarik ng daan papuntang panutsutan. Habang ako ay nasa loob ng truck ay nararamdaman ko na talaga na sobrang tarik. Doon pala ang pakiramdam nila sa taas ay sobrang nakakatakot dahil parang yung truck na sinasakyan namin ay parang tutumba sa sobrang bigat ng laman. Tapos sobrang tarik pa ng daanan. Sobrang nakakatakot talaga. Tapos ang dilim-dilim pa. Mabuti na lang talaga ay magaling yung driver namin para dito sa mga siksikan na daanan. At talagang one way lang na daanan talaga. At sobrang dilim. Buti na lang talaga hindi ako umakyat sa taas ng truck at mas pinili kung pumasok na lang sa loob ng truck. Dahil kung nandyan ako sa taas, siguro lulang-lula na ako at natatakot na ako. Buti na lang kontrolado ng driver namin yung daanan. Hindi na nga ako nakapag-video nung time na nag-arrive na kami dito sa Panutsutan dahil sobrang pagod na talaga kami nun. At nung nakarating na kami dito sa Panutsutan ay alaun na nga ng madaling araw nun at bagsak na rin yung mga tao kaya nagsipagtulog muna kami. Habang yung iba ay nagiinuman na doon sa tabing dagat at sinasamahan yung ibang mga bata na gustong-gusto na rin maligo. At yung mga oras na rin na yan ay nandyan lang kami sa gilid ng asawa ko nakaupo. At itong video na to ay kinuha ko lang sa mga kasamahan namin dahil wala rin talaga akong gana mag-video nung time na yon, yung magpam-vlog sana. Kaya ito na lang, buti na lang nag-video sila ng mga kasiyahan nila. Andyan lang kami sa cottage ng asawa ko, tapos yung anak ko naliligo at yung ibang mga bata. Nangalasing ng Katatapos nga lang namin maligo niyan at bago matapos yung araw na to ay nagpicture-picture muna kami ng asawa ko at ang nagpicture sa amin ay ang mga kapatid ko. So, pagkatapos niyan ay hinayaan na lang muna namin yung anak namin na maligo din kasi may mga kasama pa naman siyang naliligo. So, tingnan mo, nog-nog na. So, pagkatapos namin magpicture mag-asawa ay kami naman ng mga kapatid ko. Hanggang dito na lang ang video guys. Bye-bye. Thank you for watching.
Gar.